What's up? Magandang araw sa ating lahat. This is Marky Labs once again. So, another video na naman tayo about online lending application mga ka-lifestyle. Pasensya na po kayo kung minsan lang po tayo makapag-upload ng latest updates about online lending application. Pero it doesn't mean mga ka-lifestyle hanggang doon na lang. Nagre-research po ako day by day, time by time ng latest scoop about online lending application, latest news, latest updates para i-share ko sa inyo. Kasi alam ko napakarami pong nag-aabang ng latest updates when it comes sa online lending application. Then, before we proceed, sa lahat po ng hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, hinihiling ko po sa inyo ito lang. Maliit na bagay lang po. Please do like, share, subscribe, at paki-hit na rin yung notification bell nang sa gayon ma-notify ka sa susunod ng mga interesting video na i-upload po natin. And please po, wag po nyo po, every time po na may lumalabas na ad sa inyong video, don't skip po. Please. So, dahil sa ganung paraan po meron pumapasok po na revenue sa ating channel, para makabili na rin po tayo ng speaker, kasi marami pong nagrereklamo na mahina po talaga yung audio natin. Okay? So maraming salamat once again. So mga ka-lifestyle, yung latest information na i-share ko sa inyo, alam ko karamihan sa inyo is nakaka-encounter lang ng ganitong klaseng strategy. At karamihan sa atin na nabaguhan sa online lending application is hindi to alam. So actually 50-50 po to. Pwedeng may scam kayo, pwede rin legit. So ano ba yung tinutukoy ko mga ka-lifestyle? Yung tinutukoy ko po is yung prolong. So merong solid subscriber po natin mga ka-lifestyle. Meron po siyang loan na 9,500 pesos. Okay? So binibigyan siya ng extension kasi malapit na siyang mag-due. So 9,500, kailangan niya magbayad ng 2,100 pesos within 1 week. So within that range mga ka-lifestyle, hindi papasok yung penalties, interest sa kanyang actual principal balance. So kumbaga extension lang yon para kasi hindi niya pa kayang bayaran yung 9,500 pesos. So magbibigay lang daw siya ng 2,100 pesos para hindi pumasok yung interest sa 9,500 pesos. So naintindihan nyo ba ako mga ka-lifestyle? Kumbaga, marami nagtatanong kung legit ba to or hindi. Para po sa akin mga ka-lifestyle, 50-50. 50-50 po to. Okay? So meron pa po, naka 8 reload na siya. So pinapabayad sa kanya is 5,100 pesos. So within 1 week, magbabayad siya ng 5,100 pesos para hindi pumasok yung interest or para hindi pumasok yung penalties at yung interest sa kanyang total amount. Kasi pag hindi niya binayaran, pag hindi siya nakabayad ng 5,100 within 1 week, syempre everyday po papasok yung interest at saka penalties. So maaring dumoble yung babayaran niya. Dumoble yung perang dumoble o lumobo kumbaga yung total amount na babayaran niya. So sana naintindihan niyo ako mga ka-lifestyle kung ano yung ibig kong sabihin, okay, sa prolong. So yung prolong kumbaga yun lang yung nagiging way or strategy ng mga online lending application. So sa ganung paraan kumikita pa rin sila. Imagine, sabihin na natin nakatatlong week nagbabayad ka ng 2,100, tapos syempre yung remaining, yung actual amount principal loan mo is 9,500. So within 3 weeks ganun pa rin, pero nagbabayad ka ng 2,100 pesos. So sa loob ng 3 weeks nakabayad na siya ng 6,000. So kung isipin nyo mga ka-lifestyle, posibleng naluloko pa rin tayo sa ganung paraan, sa ganung way ng mga online lending agent, di ba? So meron din kasi matagal mag-reflect. So kumbaga para sa akin 50-50 to, okay? So nasa sa inyo pa rin yan kung maniniwala kayo o hindi. Pero I highly suggest mga ka-lifestyle, wag po kayong mag-prolong, wag po kayong magbayad, wag nyo pong gawing paraan o gawing way yun, okay? Kung wala po talaga kayong ibabayad mga ka-lifestyle, I highly suggest is
kalimutan nyo. I-deadman nyo na lang yung online lending application nyo. Huwag nyong ipilit, huwag nyong pilitin yung sarili nyong humanap ng paraan, humanap ng pera, humalap ng pera para ibayad sa ganitong klaseng platform. Especially pag prolong. So, ganun din naman kasi mga ka-lifestyle. Magbabayad ka 1 week para hindi pumasok yung interest. Puproblemahin mo na naman yan in the other, sa susunod na week. Pag wala ka pa talagang ibabayad, di ba? So, hanggang tumaas hanggang lumaki yung naibayad mong prolong. Okay? So, sa lahat ng nakakaintindi sa akin mga ka-lifestyle, sinasabi ko to sa inyo para hindi kayo malito. Okay? Kasi alam ko, pag napanood nyo itong video na to, malilito kayo kung magbabayad ba kayo or hindi. So, I highly suggest mga ka-lifestyle, huwag kayong mag-prolong. Okay? Huwag kayong magbayad kahit gaano kaliit man ito. Kasi in the end of the day, kayo pa rin yung maloloko. Okay? Kasi maaaring hindi mag-reflect yung binayad yung prolong. Malamang mapunta lang sa bulsa ng agent. Okay? Sa lahat po ng mga may problema sa online lending application mga ka-lifestyle, isipin nyo to ha. Lahat po ng online lending application is meron pong mga complaint yan. So, in the end of the day, pag sinabing may complaint, tatrabahuin yan at asikasuhin po talaga ng NBI yan. Alam naman po talaga natin kasi dito sa Pilipinas, matagal yung proseso ng mga ganyang klaseng sistema, 'di ba? Matagal. So, hintay lang tayo kasi alam ko may tamang panahon sa lahat ng mga online lending application. So, wag po kayong mawalan ng pag-asa, wag po kayong paghinaan ng loob kung depressed na kayo, lugmok na kayo sa problema about online lending application. Kasi lahat po talaga ng problema is may solusyon. Okay? Kalimutan nyo yung problema nyo, take aside nyo about online lending application, mag-focus kayo sa family nyo. Okay? Walang mangyayari masama sa inyo. Just focus to your family. Forget all about online lending application. Okay? So sa lahat po ng mga natatakot na bisitahin ng mga online lending application, wag po kayong matakot kasi 50-50 po rin yan. Meron kasing ibang online lending application na bumibisita talaga. Merong iba panakot lang. So most likely yung mga online lending application na bumibisita po talaga is yung Digido, UPeso at saka yung Peso Q. So yun lang tatlong online lending application na bumibisita po talaga. Okay? Within NCR lang po talaga. Doon lang sa Manila area. So pag nasa probinsya kayo, safe na po kayo, maniwala kayo sa hindi. Safe kayo. Wala pa ako nabalita ang online lending application agent na nagpupunta sa probinsya. Okay? So, and take note mga ka-lifestyle, wala pong nakukulong sa utang. Kahit gaano kalaki po yan. Okay? Huwag po kayong matakot. Huwag kayong mangamba. Then, pagdating naman sa, kahit paulit-ulit ko itong sasabihin, pagdating naman sa pamamahiya sa social media, hindi yan nagtatagal mga ka-lifestyle. Then, mas maiintindihan kayo ng mga friends nyo sa social media kaysa sa mga online lending application na nagpo-post. Okay? Kasi talamak na kasi po talaga yung kanilang ganyang mga strategy ng mga online lending application agent. So, in the end of the day, mas paniniwalaan kayo ng mga taong nakapalibot sa inyo. I-explain nyo lang ng maayos, i-explain nyo lang ng mabuti. And then, yung mga ganong klaseng post sa pamamahiya is hindi po talaga nagtatagal yan. Okay? Hindi po talaga nagtatagal yan. Hinahide po yan ng Meta or ni Facebook kasi sign of harassment, sign of bullying yung ganong klaseng mga post. Okay? So, once again, sana naintindihan nyo yung content natin. Bigla-biglaan lang po talaga at sana meron kayong mga nakuhang information sa naging content natin ngayong araw. So, once again, yung prolong po talaga is 50-50. Okay? Yung prolong is extension lang yan sa mga penalties at interest para hindi pumasok
yung interest at penalty pag hindi ka nakabayad pag nag-due ka na. Okay? So nagbibigay lang sila ng how many days, or 1 week, 2 weeks na extension. Pero kailangan mong bayaran yung prolong na hinihingi nilang amount. Okay? So yun yung ibig sabihin ng prolong. Okay? So once again, this is Marky Lifestyle. This is Marky Lifestyle. So ang hinihiling ko lang sa inyo, pasensya lang at patient kung may problema ka sa online lending application. Okay? So wag po kayo panghinaan ng loob dahil lahat ng problema is my solution. Okay? So once again, ingatan po natin yung privacy natin. So sa lahat po palagi ng mga nagpi-PM, nagme-message, nag-email sa atin, pasensya na po kayo kung hindi ko masyadong nasasagot, hindi ko masyado kayo nare-replyan, okay? Pero it doesn't mean wala akong mga solution, wala akong mga ideas na pwedeng i-reply sa inyo. Nagkakataon lang po talaga na napakarami nagme-message, napakarami nag-i-email na naguguluhan ako kung sino yung unahin ko, sino yung re-replyan ko. Okay? So manood na lang kayo ng mga videos natin kasi nandito na po lahat ng mga katanungan nyo sa channel na to, okay? For free mga ka-lifestyle. So, God bless once again mga ka-lifestyle. Peace.